Mga panahon na tinuturing pang Panginoon ang Martin Romualdez, diba? Ang tapang nitong si Kiko Barzaga. Talagang tinawag niya magnanakaw at talagang tinawag niya dapat masipa na, matanggal na bilang speaker. Itong dahilan kung bakit yung sarili niyang partido, NUP, ay nag-file ng ethics complaint sa kanya para siya patalsikin sa Kongreso. Kung gusto pa ng Kongreso masalba ang kahit ano pang natitira sa kanyang mabuting imahe, kakalimutan po nila yan. Dahil napakalakas po ng suporta ngayon kay Kiko Barzaga. O kung wala lang yung minimum age limit para tumakbo ng presidente at magkaroon ng snap election at tumakbo si Kiko Barzaga, yan ang mananalo. I'm not kidding. At ngayon po, pinag-uusapan, sino nga yung papalit kay Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap po talaga yan dahil alam naman natin na kaya naman nagbitiw na si Ping Lacson ay parang nawala ng tiwala, hindi lang kanyang mga kasama sa Senado, kundi ang sambayan ng Pilipino, no? Which is nakakalungkot sa akin dahil itong si Ping Lacson naman, kilala natin talaga na siya talagang nagsisiwalat ng korupsyon pagdating sa mga pork barrel ng mga mambabatas, no? At mukhang hindi ko maintindihan kung ano nangyari dahil pwede na sa isang panig, nataranta ang mga senador nung sinabi niya na lahat ng mga senador ay merong insertions, kabila naman panig, may perception na mukhang pinoprotektahan ang palasyo, no? Kasi ang sabi niya talaga kay Bangag Jr., I have your back covered, no? At napakahirap talaga na maisip na maging independyente ka matapos mong sabihan ng presidente that you have your back covered. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay yung pag-asa na ang kabataan natin ang siyang magbibigay ng liderato na kinikilangan ng ating bayan, at yan po ay sa pagkatao ni Congressman Kiko Barzaga. Bow po talaga ako kay Kiko Barzaga. Alam niyo po, yan po ay napakabata. 1998 lang pala siya pinanganak, no? So which means ilang taon siya? Sige nga, bilangin nga natin kung ilan yung 1998 na pinanganak, ilang taon siya. Sige ba, sino bang magaling mag-compute? Kung 1998 siya, ngayon ay 2025. So ilang taon lang siya? 24 ba? 25. So parang minimum age para maging congressman, no? Batang-bata. At ang maganda rito kay Kiko Barzaga, parang na-capture niya yung imagination ng mga kaedad niya, yung Gen Z. Nakuha niya yung lengguwahe nila at nakuha nila yung kiliti niya para panawagan ng unang-una pagbabago sa ating liderato, pati ang presidente, pinare-resign niya doon sa huli niyang broadcast. At bagamat ito nagsimula nga doon sa issue ng korupsyon sa infrastructure. Now, ako naman, dahil first termer itong si Kiko, sigurado ako walang sala yan. Bagamat dahil siya ay nanggaling sa isang political dynasty, ang nanay po niya ang nakasama ko sa 17th Congress, no? At ang nanay niya ngayon ang mayor. Yung mga panahon na yon, nag-three-termer ang tatay niya, so yung tatay niya nag-mayor sa Dasmariñas at yung nanay niya ang kasama ko sa Kongreso sa 17th Congress, na napakabait naman ng nanay niya, no? Pero hindi ko talaga kakilala si Kiko dahil at the time na 2016, you can imagine, siguro freshman na college student yan o di naman kaya ay nasa high school pa, no? So napakabata pa. Pero parang despite his youth, nakita niya yung problema ng ating lipunan na hindi nakatanggap-tanggap itong lantarang korupsyon sa Kongreso na parang tinanggap na ng taong bayan bilang SOP. At ito ay talagang pinuntiryan niya, bagamat alam niya ng sarili niyang pamilya, ang sarili niyang nasirang ama at nanay, ay may posibilidad na tumanggap din ng SOP. Kasi talaga naman pong pag ikaw ay district congressman at may hawak na district engineer, sigurado po yan, merong SOP. Wala na po sana magmalinis na kongresista na district congressman. Take note ha, dinidistinguish ko po ang district congressman at saka mga party list. Kasi mga party list, kung yan po ay makakakuha ng funding, nanakawin po yan, nanakawin ng SOP ng district congressman kasi ang district engineer ay loyal sa kanila. So talagang second-class citizen ng mga party list except kung ikaw ay si Zaldico na talaga namang napakalapit sa kusina dahil napakalapit na aliado ng Speaker of the House. Yan po ay exception to the rule. So sa akin, kakaiba talaga itong si Kiko Barzaga dahil talagang kinundina niya ang korupsyon sa infrastruktura na I'm sure alam naman niya na pinakinabangan ng kanyang mga magulang. At I'm sure kinakausap na rin siya ng kanyang sariling district engineer kung ano ang patakaran. At hindi ko lang alam kung ang kanyang
pagkokondena sa korupsyon sa infrastructure ay salita lamang o talagang tututuuhin niya at hindi siya kikita diyan sa mga proyekto sa kanyang distrito. Bagamat ang sabi nga niya, mukhang tatanggalan siya ng lahat ng pondo kasi nga kinakalaban niya ang presidente. So yan siguro magiging dahilan kaya hindi siya kikita dahil wala siyang pondo sa infrastruktura. At kapag nangyari yan, ako, delikado rin ang kanyang political career. No? Dahil pag wala ka na-deliver ng proyekto sa iyong mga constituents, mahirapan ka magkaroon ng re-election. No? So talagang vicious cycle po yan. Kinakailangan ng mga proyekto na pinanggagalingan ng korupsyon. Pag wala namang proyekto, hindi ka mahahalal dahil ang mga constituent mo naghahanap ng ganyang mga proyekto. Pero siya po, pinakita niya na despite his youth, alam niya ang tama at mali. Ako po, maski dito sa Hague, ang palagi kong sinasabi sa mga Pilipino, dapat malinaw sa inyong isipan kung anong tama at mali. At pagdating nga dyan sa korupsyon dyan sa Kongreso, maski merong kultura na tinatanggap ang korupsyon dyan sa mga infrastructure projects, kinakailangan manindigan. May tama, may mali. Okay? At kung mali, huwag tumanggap ng SOP. Miski yan po ay tinatawag ang SOP. So, bukod pa dyan, talaga naman pong siya lang ang may tapang at lakas na loob na questionin yung liderato ni Martin Romualdez. At hindi naman po nagtagal, hindi na nga po pwedeng manatili sa kapangyarihan si Martin Romualdez. Bakit? Kasi talagang malinaw na sa mga testigo na humarap sa Senado na talagang ang pondo na kinukurakot galing sa flood control projects lalong-lalo na ay na-deliver sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldico. At sa mga panahon na tinuturing pang Panginoon ang Martin Romualdez, ang tapang nitong si Kiko Barzaga, talagang tinawag niya magnanakaw at talagang tinawag niya dapat masipa na, matanggal na bilang speaker. At itong dahilan kung bakit yung sarili niyang partido, NUP, ay nag-file ng ethics complaint sa kanya para siya patalsikin sa Kongreso. Ano ba sa tingin ko mangyayari doon sa ethics complaint na yan? Ako, kung gusto pa ng Kongreso masalba ang kahit ano pang natitira sa kanyang mabuting imahe, kakalimutan po nila yan. Dahil napakalakas po ng suporta ngayon kay Kiko Barzaga. Alam nyo, sigurado ako, kung wala lang yung minimum age limit para tumakbo ng presidente at magkaroon ng snap election at tumakbo si Kiko Barzaga, yan ang mananalo. I'm not kidding. Kasi siya, at the time na naghahanap tayo ng leader na talagang will call a spade, siya ang gumaganap ng ganyang papel. Kaya nga lang, hindi siya po pwedeng tumakbo ng presidente dahil siya ay napakabata pa. Merong minimum age requirement po para tumakbo bilang presidente. Pero, siyempre, ang pinakahuling deklarasyon ni Kiko Barzaga, ang panawagan na mag-resign na si PBBM. Marami sa atin ang humihingi na ng Marcos resign. Pero pansinin niyo po, ang hindi humihingi ng Marcos resign ay yung mga kapamilya mismo ni Bongbong Marcos. Bagamat, nagiging matapang nga si Manang Aimee. Hindi pa rin niya sinasabing, mag-resign ka na, ading, at ikaw ay magpahinga na, magpagamot na dahil dyan sa iyong sakit na drug addiction. Pero sinasabi ngayon niya talaga na wala na raw, hindi na raw namumuno ang mga Marcos, kung hindi ang mga Romualdez at mga Araneta. Pero sino may kasalanan dyan kung hindi yung kapatid niya mismo? Na dahilan nga para siya ay magbitiw na dahil yan po ay betrayal of public trust. At si Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw yung congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect ay ang mga proyektong infrastruktura. Kasi tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, saan ka kukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. At alam ni Kiko Barzaga na po pwedeng zero siya dito sa budget na darating. Although, sa tingin ko naman, kampante rin siya na bilang isang Gen Zer, alam niya ang pulso ng Gen Zer. At alam niya na itong si Marcos Jr. Masisipa hindi dahil sa mga matatanda gaya ko na matagal nang nananawagan ng pagre-resign ni Marcos Jr., kundi dahil na rin sa mga kabataan na siyang lulusob sa Malacanang upang mapatanggal sa pwesto itong si Marcos Jr.
Eh, paano naman kami ilulusob sa Malacanang, gustuhin man namin. Ako meron na akong backache 'no, meron na akong spinal stenosis, hindi na halos makatakbo, paano pa tayo makakalusob niyan, gustuhin man natin 'no. Eh, talagang sandali na lang, eh, meron na tayong senior citizen card 'no. So talagang kabataan na talaga ang aasahan natin na gawin yung mga dapat magawa na ngayon, eh, wala na tayo sa physical condition. So gustuhin man nila akong idemanda ng incitement to sedition, ay sus Mariosep, sa kabataan na yan, hindi na natin kaya gawin yan ng aking mga magiging fellow senior citizen na. Pero may pag-asa talaga tayo. Kasi nung minsan naman, kasing tapang tayo ni Kiko Barzaga. Pero ang pagkakaiba, ordinaryong mamamayan tayo. Walang pumapansin sa atin. Si Kiko Barzaga, galing sa isang political dynasty, siya ay congressman, na-capture niya ang imagination ng Gen Z at merong access sa media. So at 25, he has become the face of the opposition to Marcos Jr. Sa totoo lang po talaga, siya talaga ang mukha ng oposisyon kay Marcos. At gaya ng sinabi ko, kung po pwede lang siya tumakbo ng eleksyon at magkakaroon ng eleksyon, baka yan pa manalo for president. Kasi talagang walang takot ang kanyang mga deklarasyon. Ang mali, ang tama, ang pinagdadasal ko lang is sana he walks the talk. Dahil pag later on, nalaman ko na tumatanggap din siya ng SOP, eh talagang madidisappoint tayo at malulungkot. Dahil yung inaasahan nating naninindigan para sa tama, eh nalamon din pala ng sistema. So ang inaasahan natin, eh talagang hindi siya magpapalamon sa sistema at mananatili yung kanyang tinatawag nating idealismo, yung idealismo na talagang gawin ang tama sa lipunan. Ilan pa ho kaya ang kabataan ang susunod sa yapak ni Barzaga? Gaya ng aking sinabi, tayo naging kasing tapang din nung kanyang nung tayo kaedad ni Barzaga, pero wala tayo, hindi tayo pinagpala ng Panginoon na manggaling sa isang political na pamilya na may access sa media ng Kongreso. Sana nga po, ituloy-tuloy ni Kiko Barzaga itong binigay sa kanyang ng Panginoon ng pagkakataon na mamuno para sa isang tunay na papabago, tunay na repoporma sa ating lipunan kung saan ang pondo ng bayan ay napupunta para sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Ako po'y nalulungkot. Naisulong ko po bilang kongresista yung universal health care na pinakinabangan ko nung ako'y nag-aral sa England. Libre po gamot ko, libre lahat ng test ko at ngayon ay pinangangalagaan, hindi pinangangalagaan, but kung hindi, aking pinapakinabangan ngayon din po dito sa Netherlands. Sasabihin ko na po sa inyo, magkakaroon po ako ng isang major surgical procedure at dahil nga po sa universal health care, eh, hindi naman po ako namomroblema kung magkano ang gasto. Siguro meron po, pero kahit paano po, eh, universal healthcare pa rin po, no? Sana po ganyan ang sistema sa Pilipinas na hindi na problema ang mahihirap kung paano sila mabubuhay pag sila ay nagkaroon ng karamdaman. E yan po yung intensyon ng batas natin. Anong nangyari? Eh di ba ho, nagkaroon ng realignment sa pondo, linagay sa mga tulay na meron ng nagpondo na foreign counterpart para lang kumita muli ang mga proponents ng mga proyektong yan. Ibig sabihin, yung pondo para sa mahirap na para sana ang mga mahihirap ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, linapa pa ng mga kurakot. Ganyan din po yung ating ninasa nung tayo'y nag-introduce ng libreng tanghalian sa mga nagugutom ng mga kabataan. Ang tanging dahilan po kaya hindi yan nabibigay sa lahat ng kabataan ay nagrereklamo palagi ang gobyerno, wala raw sapat na pondo. Pero tignan nyo naman po itong hundreds of billions na nalimas na mga buwaya kung yan ay pinakain natin sa ating mga kabataan. Naku po, naging napakalusog ng ating mga kabataan at pag sila ay merong malusog na katawan, meron din silang malusog na pag-iisip. Yan din po ang dahilan kaya tayo nagsulong ng libreng irigasyon. Bagamat ang problema, bagamat ngayon halos lahat ng maliliit na magsasaka ay may libreng irigasyon, ang problema kalahati lang ng lahat ng ating sakahan ang merong irigasyon. So yung kalahati wala pa rin. So kinakailangan yung pondo, imbis na kinukurakot ng mga politiko, gamitin natin para palawakin ang ating irigasyon. Nang sa ganun, lahat ng maliliit nating mga magsasaka ay meron ng libreng irigasyon. Yan po ang pag-asa na nakasalalay sa lider na gaya ni Kiko Barzaga. Kung patuloy po natin na tatangkalikin ang mga gaya ni Kiko Barzaga na nagsasabi
ang korupsyon ay mali at dapat itigil, baka darating po ang panahon na talagang ang ating mga mahihirap makikinabang na sa pondo ng bayan. Di na po mahirap ang Pilipinas ha. 6 trillion na ang ating pondo. Kung yan po ay naibibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap, laking taas po ng antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya lang po hindi nakikinabang dahil nga po linalamon ng mga buwaya sa gobyerno. Kaya ako po, saludo ko kay Kiko Barzaga. Tanggalin ka man nila bilang isang kongresista diyan sa House of Congressmen, ikaw pa rin ang People's Congressman. Tanggalin ka man nila sa hubong sandatahan bilang isang reservist, ikaw pa rin ang kikilalaning protektor ng sambayanang Pilipino. Bow kami sa iyong kabataan, Kiko Barzaga. Bow kami sa iyong katapangan. Bow kami sa iyong prinsipyo na ang gobyerno ay para sa mamamayang Pilipino. Huwag ka sanang magbago at dumami pa sana ang hanay ng kabataan na gaya mo na magpapakamatay para sa iyong bayan. Mabuhay ka, Kiko Barzaga, at sana po maraming kabataan pa ang sumunod sa kanyang yapak dahil tunay kayo na po ang pag-asa ng bayan. Yung aking henerasyon, bigubo kami baguhin ang lipunan. Kayo na po ang magpatuloy. At maraming salamat po